Great day. Ayan, kape tayo. Tanghaling tapat kumakape, no? Wait lang. Ayan. Ayan guys, kumusta kayo dito? Ayan. Sorry at ngayon lang ulit nakapag-upload ng video kasi medyo busy and then the same time walang internet na, nangitim na pala ako. Kung nasa province ka talaga mangingitim ka. Actually, nandito ako ngayon sa bangka. Ayan. Ito yung bangka. Yan. Hindi yan ay malaki. Ito lang maliit. Yan. Sa ilog yan siya. So, ayun. So, ano bang topic natin for today's video? So, ang topic natin dito malalaman mo sa video ano to, yung mga ano na siguro kung ilan yung mabanggit ko sa video na to kasi medyo marami yung babanggitin ko dito. So, bakit nga ba yung mga mayayaman ay mas lalong yung mayaman? At bakit naman yung mahihirap ay hindi pa rin sila umaangat sa buhay, standby pa rin sila dun sa baba. So first, talakayin natin ano nga ba yung ginagawa ng mayayaman, bakit mas lalo malaki yung pera nila, at bakit mas dumadami yung mga income nila. Actually guys, ang mayaman, first, hindi yan nag-iipon, hindi sila nag-iipon. Pangalawa, inaalam nila kung saan nila ilalagay yung pera nila, na kung saan lalaki yung pera nila, kung saan tutubo. Kasi ang una kasi binabago ng mayayaman, ang mindset kasi ng mayayaman, first of all, binabago nila yung culture nila. Binabago nila yung culture nila, at the same time binabago nila yung mga ginagawa nila. O ba yung mga ginagawa nila before na mahirap pa sila, and then yung gagawin nila ngayon mayaman sila. Actually kaya sila yung mayaman kasi, and then alam mo ang mga mayayaman, hindi naman talaga sila magastos. Pagdating lang talaga sa labas, doon talaga sila nag-spend ng money. Kasi, syempre, minsan lang naman sila lalabas. Alam niyo, pagdating sa loob ng bahay, hindi sila ganun kagastos. Hindi sila ganun mag-spend ng pera na bongga yung ulam, bongga yung pagkain. Hindi. Simple lang din sila. Bakit ko nasabi? Syempre, naranasan ko eh. Nakasama ko yung mga mayayaman na tao. Naalala nyo, diba? Networker ako. Ayun. So, syempre, yung mga malalaking tao na nasa networking, nakasama ko na, alam nyo, ang strategy nila, kapag nasa loob sila ng bahay nila, hindi ganun kagarbo yung kainan kapag sila lang. Pero, syempre, kapag may bisita, talagang magarbo yung pagkainan. Kasi, syempre, minsan lang naman yung bisita. Pero pag sila lang, alam nyo, kunti lang yung pagkain. Ultimo nga, tuyo eh. Tuyo nga, tinatabi pa yan. 'Di ba? Pero tayo mahihirap, nag-a-assume tayo. Mga ganun, mali yung pagkakaintindi natin na yung mayaman is magarbo palagi, magastos, hindi. Kasi alam tsaka bakit hindi nauubos yung pera nila. At bakit nagtitipid sila? Kasi alam nila kung paano yung walang pera, 'di ba? And then the same time, yung mayayaman bakit hindi nag-iipon? Kasi yung mga pera nila nilalagay nila sa investment. Nag-i-invest sila, ano man yan, kumbaga wala silang pinipiling trabaho, may trabaho sila, may negosyo sila, kumbaga ginagawa nilang multiple yung yung pagkakakitaan, yung income nila. Ba, may trabaho siya, diba? May trabaho ako, pero ako ang gagawin ko, dahil gusto kong maging successful, gusto kong mag-asenso sa buhay, ang gagawin ko, maghahanap ako ng investment. Doon ko ilalagay yung pera ko. Kasi sabi nga ng mayayaman eh, kung ang pera mo ilalagay mo lang sa bangko, kahit na maging 10 milyon yan ilagay mo sa bangko, hindi yan tutubo eh, diba? Hindi nagdadagdag yung pera kapag nasa ng bangko. Pero yung 10 milyon mo ilagay mo sa negosyo, lalago, dadami yung pera mo. Ganun yung mindset ng negosyo, ng same time, yun din yung mindset ng negosyante, and the same time, yun yung mindset ng mga mayayaman. And then kung nakikita nyo sa mga video, lalo na yung mga taga US, maraming mga sports car, mga Lambo, lahat ng mga naka-achieve ng Lambo na yan. Kumbaga, hindi yan basta-basta lang binili. Pinaghirapan nila yan, marami silang ginawa dyan. Kumbaga, nag-take sila ng risk para makuha yung gusto nila, yung goal nila. Syempre, pinaghirapan nila bago nila makuha. So, deserve nila yung mga ganong achievement. Hindi sabi na buying car, building a big house, just spending money, no. At the same time, that's an investment, but it's your dreams eh. That's your goal. That's a reward for yourself. So, hindi natin masisisi mga yayaman bakit marami silang mga achievement. Kasi nga, deserve din naman nila kasi nga nagsikap din sila. Ay tayo mayayaman, ay tayo mahihirap ako, hindi mo naman ako mayaman kasi hindi pa naman ako successful eh.
tayo mahirap kasi ang ibang mindset kasi na mahirap. Gastos dito, hindi na iniisip yung para kinabukasan. Karamihan ng ganon. Hindi ko nila lahat, karamihan. Hindi na iniisip yung kinabukasan. Ba, may handaan. Ba ngayon, may dibo. So lahat ng pera i-spend nila para lang sa dibo, para mapasaya yung anak. Yes, ano lang naman yan, minsan lang naman yung dibo na yan. Pero kasi ang nawawala kasi dun sa atin, nakakalimutan natin yung para kinabukasan. Kung nyo yung mapanood nyo yung mabasa yung book na Pulube, yun, maganda yun. Ano yun siya, dun niya pinapakita kung paano nga ba pag-handle ng pera, dun matututunan nyo. Pero basahin yun, huwag yung pakinggan nyo lang. Kasi alam mo natutunan ko dun, yung sabi nga na gastos ngayon, pulubi kinabukasan. Tama naman talaga kasi siyempre, yun na halimbawa natin yung dibo. Sa dibo, malaking gagastos mo, sabihin natin mga 100,000. Siyempre, ikaw, wala ka naman kung sabihin natin may negosyo ka, o sabihin natin, ano lang, kaya kasi mindset na mahirap kahit may trabaho, basta para sa pamilya, talagang gagawin lang. Alam nyo kasi, wala mang problema doon sa pag-spend ng ganun kalaki, pero dapat meron kang alalay. May pang-alalay ka para kinabukasan. Kasi ubos yung pera mo ngayon, kinabukasan. Masarap yung ulam nyo kagabi kasi dibo, kahapon, pagdating kinabukasan, tuyo-tuyo na lang. Bakit? Ubos na diba? Wala nang pambili ng ulam. Kasi naubos sa dibo. Ngayon kailangan masaya ang anak diba? Minsan walang masama na hindi natin pagarbuhin yung dibo ng anak natin. Kasi simple lang 'yan, 'di ba? Yun lang. Minsan lang naman 'yan, pero wala nang problema doon. Sa mga mayayaman kasi, kahit gaano sila kagarbo, pero yung pera nila pumapasok. Yun. Kumbaga, meron silang ang tawag dito, leverage. Leverage kasi yung mayayaman. Paano sila naging leverage? Kasi invest sila ng invest sa mga negosyo. 'Di ba? So marami silang investment, hindi kumikita yung kabila, kumikita naman yung kabila. So, kahit na wala silang gawin, may mga tao sila, may negosyo sila, kahit wala silang gawin, gala ng gala, mas malaki pa yung pumapasok na pera sa kanila kaysa sa nilalabas nila. Ganon kung bakit ang mayayaman, mas lalo ng mayaman, first of all, investment. At the same time, baguhin yung mindset. Kaya na mahirap. Bakit ang mahirap? Mahirap pa rin. Ganito, bigyan ko kayo ng senaryo. Ito, napakinggan ko lang din to, pero which is goods naman siya. Ito kasi kapag mahirap kasi, once na masukan, diba? Na masukan sa ibang bansa, sabihin natin sa China. Sabihin natin na masukan sa China. Once na yung father mo, diba, yung tatay ng tatay mo, nagtrabaho sa ganito. So, siyempre, mabait, malaki yung sahod, at saka sagana, malaki yung sahod. So, siyempre, yung tatay ng tatay mo, magsusumikap yun. O ngayon, siyempre, nagkaroon siya ng asawa, and then nagkaanak. So, gagawin na, pag lumaki yung anak nila, anak, dito ka magtrabaho sa anak ng amo ko. Kasi, mabait to sila, malaki magpasahod. So, yung anak, magiging ma-influensya ng tatay mo, yung tatay mo ma-influensyahan ng lolo mo na doon to magtrabaho kasi nga sabi nga malaki yung sahod, which is empleyado siya. And then syempre ikaw, syempre yung tatay mo nagtrabaho doon, nagkaroon din ng asawa, pamilya, anak, nandun ikaw yung anak ngayon. Sabi natin ikaw yung anak ngayon. So ikaw, ang mindset sa'yo ng tatay mo is magiging empleyado doon which is doon ka rin papasok, 'di ba? Sa pagiging empleyado doon ka rin papasok sa pasukan ng lolo mo, papasukan ng tatay mo, sa papasukan mo, din siyempre ikaw gagaya ka din, gaganon din gagawin mo sa anak mo, hanggang buong pamilya nyo na nagpila-pila na kayo maging empleyado. Buong pamilya nyo nagpila-pila kayo magtrabaho sa isang pamilya, diba? Ganon kasi, so wala pa rin, hindi pa rin kayo nakaangat sa buhay kasi trabaho lang kayo ng trabaho. And then the same time, mahirap kasi, mindset na mahirap mag-ipon, mag-save sa bangko. Anong gagawin ng pera mo sa bangko kung hindi mo i-invest? And the same time, mahihirap. Karamihan na mahirap, kabado sa mga negosyo, kabado sa investment. Yan yung sakit na mahihirap. Bakit? Mahirap pa rin sila. Kasi mga mahirap naghahanap ng opportunity. Ganito, Lord, bigyan mo ko ng ganitong opportunity, yung malaki yung sahod. Ngayon, binigay sa'yo is isang negosyo.
Eh ngayon syempre, sabihin natin kasi maraming yung networker eh. So ngayon halimbawa may nag-ano sa networker. Syempre mahirap ka. Sabi mo ay ngayon negative na agad mindset mo. Ay ayaw ko niyan networking. Kasi alam nyo karamihan kasi na mahirap is ganon. Kasi ako as a networker, marami ako na-encounter na ganyan na mahirap, mga SW na ayaw ko ng networker. Kasi mahirap yan. Kailangan mo ng ganito, ganyan magbenta-benta. Pero ito yung tanong ko sa inyo guys. Ito yung tanong ko sa'yo. Kung yung pagtatrabaho mo sa pagiging empleyado mo, tatanungin kita, mahirap ba yun o hindi? Maybe sagot mo sa akin mahirap. Tama? Mahirap. Alam mo kasi sa lahat, wala kasing trabahong madali. Hindi madali kumita ng pera. Sa totoo lang. So ngayon, ba nakita mo yung networking. Sinabi sa'yo, eto, kikita ka dito. Siyempre, ngayon, sasabihin sa'yo, approach sa'yo ganito. Hindi ka masyado mag-e-effort ng ganito, ganyan. Huwag magaganon. Pero pagpasok mo kasi, iba. Kasi networking is not all about network. It's all about your dreams and it's all about your future. And the same time, networking is business. That's it. Ang networking is negosyo. Hindi lang siya basta networking na ganito magbenta-benta. Hindi siya ganoon. Mali pagkakaintindi ng iba. Mali pagkakaintindi ng iba na networking. Diba, ganito natin ganon. Wala eh. May iba. Takot. Ayaw. May scam. Diba? Takot. May scam. Siyempre. Kaya, mahirap. Mahirap pa din. Kaya anong sikap mo, yung utak mo, di mo ginagamit. Useless. Kaya, ito lang naman yung pinaka-basic eh. Na kailangan mong baguhin para maging successful ka. Kagaya ng mayayaman na tao. First, surrounding. Baguhin mo lahat ng mga taong kasama mo. Mga kasama mo ngayon may hirap. Hanap ka ng mga tao na kasurround sa yung puro mayayaman. Why? Big why. Kasi ma-adapt mo kung anong ginagawa nila. Ma-adapt mo yung everyday na ginagawa nila. Kasi sila kung mayayaman. Pangalawa, environment. Baguhin mo din yung environment mo. Bagay yung culture mo, baguhin mo. Baguhin mo yung kultura mo. Kung yung kultura mo is pang mahirap, well, baguhin mo. Gawin mo pang mayaman. Gayahin mo sa mayaman. Okay? And then, pangatlo, mindset mo. Baguhin mo yung mindset mo. Kasi yung utak mo yung nagko-control sa buong katawan mo. Your mind's controlling your whole body. At the same time, your mind controlling your tongue, your mouth. So, lahat ng sinasabi mo nanggagaling sa utak mo. Siyempre, galing sa bibig. Ano ba? Nilalabas sa bibig mo, nanggagaling sa utak mo. So, that's mean, change your mindset. And then, pang-apat. Ano nga ba yung pang-apat? Alisin sa sarili yung fairness. Tanggalin mo sa sarili mo yung pagiging kabado. Which mean, gawin mo makapal yung mukha mo. And the right way. Not in the wrong way ha. Baka mamaya gawin mo makapal yung mukha mo. Pero, in a bad way naman. Huwag ganun. And then, panglima, anuin mo, magtiwala ka sa sarili mo. Kasi, walang ibang tutulong sa'yo, kundi yung sarili mo. Magtiwala ka palagi sa sarili mo. And then, yung pang-anim natin, mangarap ka ng mataas. Walang masamang mangarap ng mataas. Bakit? Libre ang mangarap. At the same time, kapag nangarap ka, samahan mo ng action. It's not about dreaming. It's all about taking action for your goals and for your dreams. Because if you don't have action, you can't achieve your dreams. O kumbaga, mali yung grammar ko eh. So, hindi mo makuha yung pangarap mo kapag hindi mo binigyan ng action. Action! Yan. Pag di mo binigyan ng action, well, magiging pangarap lang yan. Ako na nagsasabi sa'yo. Kailangan magplano ka. Gawin mo. Alam mo, sa buhay, kung may pangarap ka, kailangan mo ng blueprint. Ano nga ba yung blueprint? So, meaning to say, kahit natapos na yun sa utak mo, isulat mo. Kasi bakit? Hindi naman to photographic mind eh. Nakakalimutan to eh. So, every time na makikita mo yung plano, alam mo kung saan ka magsisimula at alam mo kung saan magtatapos. Para paggagawa ng building, mga engineer.
sa utak, tapos sinusulat pa yung plano para alam ko sa simulan at ano yung magiging resulta kapag natapos. Ganun dapat kung gusto mo maging successful. Ganun din ang gawin mo para umalis ka na sa kahirapan. Yun yung pang 7 natin. Make a blueprint for your success and the same time for your goals. Tandaan, environment, surrounding, fairness, tiwala sa sarili, same time mindset, and then yung culture, blueprint. Yan yung 6 na dapat mong gawin para mag-successful ka. Ayan lang. Thank you for watching. For more video, don't forget to subscribe my channel, and the same time i-follow mo na rin sa Facebook. Thank you. Bye bye.